Pwede magtanong. Sige, magtanong ka, bro. INC Kapag ka, di ba? namatay yung tao, kuya, sa tatlong sangkap, namamatay ba yung lahat? Bo, yung kaluluwa, Yung tatlong sangkap. katawan, at saka espiritu? Dalawang sangkap lang yan. Sinabi mong tatlong sangkap. Mali ka agad eh. Pambira yan. Kaya nga mali nga yung aral nyo. Kasi sabi mong tatlo sangkap. Ano, may magic sarap pa. Dalawang sangkap lang yan. Tignan mo nga yung Genesis, oh. Bilangin niya natin. Genesis 2:7. Genesis 2:7. Tama, Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok. So, merong isang sangkap, alabok. Makinig ka muna, bro, kasi mali nga yung sinasabi mo. Mali nga, bro, eh. Bibilangin nga natin. Ito na nga, oh. Paglikha to, oh. Paglikha na to, bro, eh. Likha na to, eh. Nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. O ilan yan? Isa na. At hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hiningang buhay. Ano yung ikalawa? Hiningang buhay. Dalawa na. O may asan yung pangatlo? Wala na, finished product na. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Letra por letra. Ilan yun? Tatlo ba? Nabasa mo? Nakasulat dyan sa Nakasulat ba unang tatlo? Marunong ka ba 5:23. magbilang? Paglikha ba yan yung sa Tesalonica? Sabi dyan, Tinatanong ko, paglikha ba yan? 5:20. Sabi Mali. dyan, Hindi ka sumasagot. Hindi yan paglikha. Para sasabihin mong sangkap yan. huwag mo akong i-mute. Bumaba ka, hindi ka sumasagot. Hindi ka marunong sumagot sa tanong. Hindi ka marunong maipagdebate. Dihado ka sa debate. Ang kaya mo, umilag. Diba? Ako, umiilag ba ako? Pag nakikipagdebate ako, hindi. Ang kakayaan mo lang, umilag eh. Diba? Hindi mo nasagot, diba? Ay, Uncle, kamusta pala yung ano nyo, Uncle? Yung, di ba, kailan ba yun yung debate nyo lagi ni Super Mario? Wala, hindi na siya, hindi na na Hindi na kailangan sa TV? Nag-back out na siya doon sa 4 na topic. Nag-back out na tapos nagkakalat, panalo. Nag-back out na nga sa 4 na topic. Ang bala ko sana doon, puro naka-blindfold ako eh. Sarna, Kaso, Uncle, yung mga alagad niya eh. nadala na siya. Sarna, Kasi- alagad niya mga Uncle. Nararamdaman niya talaga susunod, mag-blindfold ulit. Kasi ganun talaga gagawin ko. Parang laruan lang siya. Hindi ko siya seryosohin. Pero hindi siya sa akin mananalo. Paano ba naman kasi maganda nga nag-blindfold na lang ako kasi ang plano niya. Kung hindi ako nag-blindfold, wala siyang ilalabas. Kalendaryo lang. Kaldero. Tapos yung tokong siyang igle. Mga ganyan yung mga pang comedy bar yan eh. Sa totoo lang. Yung show ata. Tapos, Uncle, yung binaliwanag mo yung ibig sabihin ng kulto, hindi niya alam ibig sabihin. Oo, dinala ko siya, dinaan ko siya sa linguistic kasi meron naman talaga tayong term na ganyan kahit sa CCC. Nasa CCC yan, so para maging knowledge friendly. Knowledge friendly yung pag-uusap. Dinala ko siya doon, wala pa rin. Sabi niya, kung siyang igle, pambira yan. Hindi nga marunong mag-Greek eh. Nagpipiling-piling Greek kasi yan. Tingnan mo, may mga tanong siya sa Greek. Sinagot ko rin ng Greek. Hindi rin yan nag-object lang. Tapos yung tokong siyang igle, yun na malupit, hindi pala Greek yun. Binabaliktad niya lang pala yung mga salita. Ano yun? Pang-comedy bar yun eh, di ba? Kaya nag-back out na siya. Yung 4 na debate, hindi na natuloy. Ayaw na niya, back out na siya. Tingnan mo, din niya na mention yun. Di ba mahilig siya mag-vlog? Na-mention niya ba yung 4 na debate na tinakbuhan niya? Hindi. Pero hindi ko siya kukulitin. Diba? Wala naman akong pakialam dun. Si Jared naman yung niyahayaya niya. Ang nakakatawa dito, makikita nyo mahilig sila alam mo yung magkakalatas magyayabang, tas gagawitin nila yung crowd. Parang kay Elis Soriano din, gumagamit sila ng crowd para sa titulo. Pinagkakalat ni Mario, pati nung grupo nila, na tinalo daw ni Mario si Jared na official debate. Nung pala naman, nag-mock debate sila sa INC. Nagpaka-INC si Jared, tapos nag-mock debate sila para i-train siya.
Tapos nagkakala sila ngayon, nanalo na siya, tapos hindi na niya lalabanan si Jared kasi nanalo na daw siya. Magaling talaga. Nakakaawa itong mga to eh. Nakakaawa talaga. Sa tutuusin lang. Ay, sabi ko dyan, diya mo, ganyan talaga ugali nila. Magkakalat. Dito nga, pinagkakalat na tinalo ko. Tinatanong ko kung saan ako tinalo eh. Kung ano yung argument na natalo ko. Wala nga eh. Ano ba yung pinapahiwatig yan sa Mateo 1.25 na yan? At hindi niya nakilala siya hanggang sa ipinanganak niya. Ano ibig sabihin? Yan yung madalas na ginagamit na verse ng Protestant para mag-conclusion sila na nagtalik talaga si Santa Maria at si Saint Joseph. Iyan yon. Kasi yung sa mga kapatid ni Cristo, hindi ubra. So ito lang yung ano nila. Marcos 6.3. May kapatid si Cristo. Kasi kung may kapatid si Cristo, bakit hinabilin niya kay Saint John yung nanay niya? Si Saint John na yung nag-alaga, hindi naman niya kapatid yun. Hindi naman niya biological na kapatid yun. Ang tatay nun iba eh. Basahin ko nga. Mateo 10:2. Tingnan natin yung mga biography ng mga apostol dito. Kasi inabilin niya kay Apostle John. Basahin natin dito ha. Ang mga pangalan ng 12 apostol, ang una ay si Simon na tinawag na Andres. Si Simon tinawag na Pedro, si Andres na kapatid ni Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. O di, kang kapatid niya, si Santiago, anak ni Zebedeo. O ano yun, may kabit pa si Santa Maria, di ba? So malinaw na si Saint John, hindi niya kapatid. Si Apostol Juan, hindi niya talaga to kapatid. Bakit sa kanya hinabilin yung nanay niya dun sa tawag dito? Sa John 19 verse 23 to 24. Bawal yun, labag yun sa batas ng Hudyo at sa batas ng mga Kristiyano. As in, labag talaga siya sa batas. Na dapat, kasi sa 10 utos, igalang mo yung mga magulang eh. Tapos, ang masaklap niyan, papabayaan mo pa yung magulang mo. Ibig sabihin, wala nang ibang anak si Santa Maria bukod kay Kristo. Kasi hinabilin ni Kristo sa hindi niya kapatid. Dapat ihabilin niya sa kapatid niya at dapat hindi na kailangan ihabilin. Obligasyon yun dapat. Di ba? Pero di ba sa Biblia, kasal naman itong si Maria at si Jose. So pagkasal, sinabi naman diyan na ang dalawa ay magiging isa. Sinabi rin ni Pablo sa Corinto, ang mag-asawa may tungkulin sa isa't isa. Di ba mas may probability na talagang may nangyari sa kanila? Dahil sila nga ay kasal, sila ay magkasal. Kung inaral natin yung mga tractate, kagaya ko, inaral ko na yung tractate dyan. Kunyari, tractate sa Yevamot, tractate sa Kedushim. Makikita mo doon, bago yan mag-asawa, may mga kasunduan yan, may mga legal na mga pag-uusap yan bago sila mag-asawa. May mga kasunduan yan. May panata si Santa Maria bago sila magsama. Umiiral na yung panata niya. So, dapat inaral nila yung mga tractate na yun. Pangalawa, mapakalinaw ng talata na to sa Matthew 21 verse 25. Matthew 1 verse 25, sorry. Na hindi niya ginalaw si Santa Maria hanggang maipanganak si Kristo. Ang tanong ko, meron bang tractate na bawal niyang galawin yung asawa niya habang buntis pa? Bakit hindi niya ginagalaw? Wala namang batas na ganun sa Mishnah. Ang bawal lang galawin yung asawa mo pag may menstruation, pero pag buntis, walang ganun. Na bawal niyang galawin. Diba di niya ginalaw? Tapos yung hanggang dyan, hindi yan reversal maker. Assurance lang yan na hindi niya talaga ginalaw. Kunyari, yung heiosho. Heiosho yan sa Greek. Ginamit din yan sa Matthew 28 verse 19 to 20. Nakakasamahin ko kayo hanggang sa huling panahon. Diba? Ibig sabihin ba pagdating ng huling panahon, nag-reverse na? Iniwan na tayo ng Diyos? Hindi ganon. Assurance lang yan na hindi niya talaga ginalaw. At walang batas na bawal niyang galawin yung asawa.
yan sa verse na yan, Yan mismo yung verse. Yan din mismo yung ginagamit ko. yan sa verse na yan, ang nakalagay diyan kasi, ipinanganak niya ang kanilang unang anak na lalaki. Unang Kung isa lang ang anak niya, di ba pwedeng sabihin na ang kanyang nag-iisang anak. Ang Pero ginamit unang, yan- bakit sinabing unang kung walang kasunod? Ginagamit yung salitang protos, bro. Hindi dahil may ikalawa kagad. Kasi yung protos, hindi yan basta parang chronological arrangement. Ginagamit yan sa isang panganay, automatic yan. Lalo na meron silang ritual na ang panganay na anak ay itatalaga sa Diyos. Kaya isa lang yan, kay dalawa, once na panganay or unang anak, itatalaga mo yan sa Diyos. Kasama sa ritual yon. Kaya automatic yan, pagka unang anak nilalagay unang anak, hindi nangangahulugan na may ikalawa agad. Protos yun, bro Kaya nga meron kaming theological na tinatawag na Eugenite sonship. 'Di ba? Eugenite sonship, panganay na anak siya ng Diyos Ama or bugtong na anak siya ng Diyos Ama, which is panganay din. Batay dun sa unang Colosas 1:15. So ganun din siya, panganay na anak din siya ni Santa Maria. Eugenite sonship ang tawag doon. Sinabing panganay, firstborn, una. Hindi mo kailangan makuha yung titulong panganay or una kung kahit wala pang ikalawa. Ibinibigay kagad yung titulong protos. Automatic yan pagkapanganak ng panganay. Hindi na kailangan intayin pa yung ikalawa. Ganun yan dapat i-interpret. Dapat i-interpret yan. Ang background mo, ang backbone mo talaga dyan. Yung chronological na tradition sa panahon na yan. Kaya mahalaga magbabasa din yung mga tractate kung paano ini-interpret yung kautusan or paano yung pag-iral ng sitwasyon sa panahon na yan. Which is sa panahon na yan, meron tinatawag na vow of virginity. May vow of virginity dyan. Ngayon, bago kayo ikasal ng betrothal, kailangan muna ng mga legal na pag-uusap. Hindi pwedeng ikakasal kayo kaagad, bro, na pagpurong pagmamahal lang. May mga legal na pag-uusap diyan, which is binasa natin sa I think Yevamot yun yung may kinalaman sa mga vow. Kasi sa Yevamot, no? Yung panata, meron yan kinalaman sa mga legal sa mga legalities. Hindi yan basta-basta na may panata siya tapos okay na yon. O ngayon, yung panata ng isang babae, pwede yan pawalang bisa ng tatay niya or ng mapapangasawa niya, pero may time element doon. Kunyari, namanata si Santa Maria, kasal na sila. O pwedeng pawalang saysay yun ni Saint Joseph. Pero kung nakilala niya si Santa Maria, may panata na, at nagkasundo sila na ipagpapatuloy niya yon kahit na mag-asawa sila, pwede na silang ikasal. Yun yung mga tractate na umiiral sa panahon, which is biblical yan. Yung tractate na yun yung paraan para i-interpret o isabuhay yung mismong mga talata sa Old Testament na mga umiiral na mga tradisyon hanggang sa panahon ni Santa Maria at ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga yan kasi yan yung sitwasyon na yun Hindi naman pwede nating ikapit yung sitwasyon natin ngayon sa sitwasyon nila noon. Di ba? So, yan bro. Ano yan? Ang maganda lang dito, bro. Yung Catholic lang ang nag-preserve ng ganyan na aral na iniingatan namin yung panata, yung vow ni Santa Maria. Yung vow na yan, umiral yan, dun pa sa hukom pagaling yan. Sa hukom 11 talatang 38-39. Naging panata na yan ng mga anak ni Israel na babae dahil dun sa anak ni Jepta na
namatay, yung pagkabirhe niya ay dadali niya hanggang kamatayan. At ang panata, meron yan binibigkas bago maging panata. Ang bibigkasin niya diyan, I do not know man. Hindi I am still a virgin. Kaya nga maling salin yung I'm still a virgin. Nung sinabi ni Santa Maria dun sa Luke 1:34 na sinabi sa kanya ng anghel na manganganak siya, sinabi naman niya na paano sa akin mangyayari to? I'm still a virgin. Hindi yon, maling salin yon. Talaga literal maling salin yon. Ang tamang salin doon, I do not know man. Ang problema dito, bakit niya sinabing I do not know man na kasal na siya kay Jose? Meron dalawang yugto ng kasalan sa Hudyo. Merong betrothal, pangalawa yung magsasama na kayo. Yung betrothal, legal na mag-asawa na kayo doon. Hindi yun engagement. Akala ng mga iba, engagement lang yung katumbas nun sa panahon natin. Walang engagement. Pag sinabing betrothal, kasal yan. Kaso dalawang yugto. So kasal na siya. Bakit niya sinabing I do not know man? Or mas worse dyan, ba't sinabi niyang I'm still a virgin? Kung kasal ka, automatic naman na magkakaanak ka. 'Di ba? Pero na lang sabihin mo, paano mangyari sa akin to? Baog ako. Mas accurate yun eh. Pero sasabihin mo, I'm still a virgin, tapos may asawa kang tao, hindi naman sinabi ng anghel na ni Saint Gabriel na buntis ka na ngayon. Hindi naman sinabing ganun eh. Di ba? Hindi niya sinabing ganun. Sinabi niya lang, maglilihi ka, manganganak. Sabi ni Santa Maria, I do not know man. Ibig sabihin nun, ang point doon, pag binasa nyo sa Hukom 11, talatang 38-39, ano yun? Meron siyang panata na hindi siya maikipagtalik hanggang mamatay. Iyon yung I do not know man, panata yon doon sa Hukom 11, 38-39, matagal ng panahon. May panata ng ganyan. Pangalawa, hindi kakaiba ang pag-aasawa sa mga Hudyo. Hindi to parang puro ano lang, puro parang basta puro sexual lang, hindi to ganun. Actually, matinding pagdidiwang pag may mga kasalan dyan kasi simbolo yan ng patuloy na biyaya ni Yahweh sa unawa ng mga Hudyo. Pag sinabing kasalan, iyan ang isa sa mga pinagdidiwang nila. So bago kayo mag-asawa niyan, may mga legal na kasunduan kayo niyan kasi nga may mga panata yung mga tao. May mga panata sila kung ano-ano mga panata nila doon na meron yun, may kinalaman yun sa legality pagdating sa batas nila. Yung panata nila may legality, wala naman tayong ganun eh. Meron ba tayong ganun? Panata ko ito. Hindi nyo ko pwedeng kasuhan, hindi nyo ko pwedeng pilitin. 'Di ba? Ngayon, pag binasa natin yung tawag dito, yung Mishnah Nedarim, ano yan, Mishnah Nedarim, pwedeng i-anal yan, yung panata ng anak niyang babae, may kakayahan siyang i-anal yan. May kakayahan siyang i-alis or pawalan ng saysay yung panata niya. No? Pero, hindi pinawalan ng saysay. Ang susunod na pwedeng magpawalan ng saysay dyan, yung asawa niya. Kaso hindi pa niya asawa si Saint Joseph bago niya ipanata yon. Yung ano na yon. Ngayon, sa Mishnah Ketubot, no? Yung authority sa may tawag dito sa vow nung babae, ang nagpoprotekta kasi doon yung tatay. Tumutulong kasi yan eh. Yung iba na tulungan yung tuparin yung panata na yan. Which is pag wala na yung tatay, lilipat yon sa mapapangasawa niya. So nagkasundo sila dyan ni Saint Joseph na yung panata ko itutuloy ko. Magiging mag-asawa tayo. Ganun lang yan. Magiging mag-asawa tayo, tutuloy ko yung panata ko. Na I do not know man. So pwede yun, pasok sa legality yun. Kasi tandaan natin, meron din silang batas na kailangan ibigay ng babae yung obligasyon niya sa kanyang asawa na lalaki. Pwedeng magreklamo yon sa totoosin lang. Magreklamo siya sa mga, I think, Sanhedrin. Yan yung sikat na hukuman eh. Yan din yung hukuman na naglitis kay Kristo eh.
O marami mga sila mga ano diyan, mga legalities. Di ba? Pasok sa legalities 'yan. Kaso nga lang, kung mapansin natin, yung tawag dito, yung time na ikakasal si Berheng Maria kay Saint Joseph, pansinin niyo yung pagkakasulat. Yung pagtakda nilang ikasal, okay? Tingnan natin ha. Sa Luke 1:27. By the way, welcome sa'yo, Brother Marfo. Anuhin ko lang tong tanong ni Brother, tapusin ko lang to, then, tayo. Sa Luke 1 verse 27. Tingnan nyo to guys. Meron tinatawag na Hebrew style writings. Sa sulat ng mga Hudyo, may mga estilo sila kung saan meron silang ini-emphasize. Which is pag in-emphasize nila yun, yung readers, yung makakabasa, alam na kung anong pinapahiwatig niya. Tingnan natin dito, Luke 1:27. Sabi dito, isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Yan sa isang birhen nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Mula sa sambahayan ni David, ang pangalan ng birhen ay Maria. 2 beses binanggit yung salitang birhen. Ibig sabihin, nakakapit talaga sa pangalan niya yung birhen. Kung titignan natin, uso naman talaga yung birhen dyan. Sa panahon na yan, bago ikasal. As in, birhen talaga yung mga babae dyan. Birhen talaga mga babae dyan. Kasi lalo na yan, hindi pa nga sira yung templo dyan eh. Diba? Mute ka muna, Morpho, para pag umubo ka, hindi ko marinig. Okay? So, kung uso talaga yung birhen dyan, napaka-nonsense na isusunod sa pangalan niya yung birhen. Birheng Maria, tapos ikakasal pa. Diba? O, pwede namang sabihin sa isang babae nakatakdang ikasal si Jose. Ang pangalan ng babae ay Maria. Bakit birhen? Kasi iyan yung mga babae, tinatawag silang birhen, na may panata sila ng vow of virginity. Ibig sabihin, birhen na talaga sila. Namamatay talaga silang birhen. Pero nakatakda na siyang ikasal. Pero yung titulo niyang birhen, andun pa rin sa pangalan niya. At twice ginamit, ibig sabihin, title talaga niya yan. Ibig sabihin, meron siyang vow. So, ibig sabihin, kahit nakatakda na siyang ikasal, tuloy pa rin yung panata niya ng vow of virginity. Hindi yun pinawalan ng saysay ni Jose. Kaya hindi siya nakipagtalik hanggang sa maipanganak si Kristo. Tuloy-tuloy. 9 months yun, no? Diyan pa lang, bakit hindi siya nakipagtalik? 'Di ba? Wala naman masama diyan, pero lang ang babae, bawal ka lang makipagtalik sa asawa mo pag may menstruation. Bawal 'yon. Karumihan 'yon eh. Pero kung wala, hindi kayo pwedeng hindi magtatalik talaga kayo. Una sa lahat, pwede magreklamo yung asawa mo. Nasa batas 'yon. Nasa Torah din 'yon. Oh. Ngayon, yung until diyan, hindi yan reversal maker kasi wala namang reverse na nangyari. Diba? Walang reversal na nangyari. Yung until na yan, assurance yan. Kagaya ng pangako ni Kristo, kakasamahin ko kayo hanggang sa huling panahon. Ibig sabihin, kakasamahin tayo hanggang sa huling panahon, hindi ibig sabihin na pagka huling panahon na, iiwan na tayo. Oh. Kunyari, sa merong sa Old Testament, 2 Samuel yan eh. No? Siya ay walang naging basahin ko na nga lang, 2 Samuel. Ginamit din yung salitang until dito eh. O Old Testament tayo. Ito may kinalaman din naman to sa anak. kaya masarap din i-example to. 2 Samuel 6 verse ito 23, last verse. At si Mac at si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa kanyang kamatayan. O ibig sabihin ba, pagkatapos ng kamatayan, manganganak siya? Hindi, ginagamit yung hanggang assurance yun. Assurance na hindi talaga siya nanganak. Pero hindi reversal, hindi nagkaroon ng reverse doon. So, ayan siya bro. At kami na lang yata na Catholic yung nag-preserve niyan, pati yung mga Orthodox bro. Ng ganyang klase. Nice. Thank you. Ayan bro, ganyan gaganda sa Catholic bro. Ganyan ka-critical.
i-interpret yung Bible at kalinis. Napakalinis ng interpretation ng Catholic. Di ba? Swerte pag Catholic eh. Kasi hindi ka na magkakamali. Basta ay ano mo na lang. Sundan mo na lang yung ecclesiastical interpretation. Sundan mo na ecclesiastical interpretation. Solid na yun. Wala nang mali dun. O pwede ka na maipagdebate dun. Kunin mo lang ecclesiastical interpretation ng mga verse at yung paninindigan ng Catholic Church. Actually, basahin mo lang yung paninindigan ng Catholic Church. Bakit ang Catholic Church may aral na si virginity ay si Birhing Maria ay perpetual virginity? Bakit may aral na ganyan? Tingnan mo yung mga source. Tingnan nyo yung mga sightings ng mga church fathers namin diyan. Kasi matagal ng paninindigan yan eh. 'Di ba? O yun. 'Di ba? At saka dito mo magkakaalaman kung sino talaga may lente dito sa panahon ni Kristo. Sino ang nakakita ng sitwasyon na 'yan? Kasi ang ginagawa nila ini-interpret sa panahon natin ngayon eh. Dapat chronological 'yan. Kung ano yung panahon na 'yun, yun yung tignan mo. Huwag yung panahon natin i-inline mo sa panahon natin yung mismong sitwasyon. May sitwasyon talaga diyan eh ang gagawin natin. Kasaysayan 'yan eh, tawag yung historical interpretation. Historical interpretation, tingnan mo yung background doon, tradition doon, yung batas doon, sitwasyon doon, 'di ba? Anong nangyayari? Kasi may mga magugulo diyan eh. Kunyari, nawasak na yung yung templo. O hindi mo na yun, iba na yung sitwasyon doon. Kunyari, sa Levitico, meron diyan ini-interpret sa lang, habang naglalakbay lang. Pagdating sa Deuteronomy, ang interpretation na doon, yung historical interpretation at saka rabbinic interpretation, patungkol na yun sa mga sinasakop nila at tinitirhan nilang lupain. O iba na naman batas nun, panibagong batas na naman yun. Kasi may batas na merong sa mga kampo-kampo lang sila, naglalakbay sila, may batas din sa, nag-iiba rin yung batas pagdating sa nakakuha na sila ng lupa. Especially sa nila, system ng sacrificial system nila. So, ganun siya. By the way, salamat sa magandang tanong mo at baka ibahin ko na yung banner ko kasi naibigay ko na yung Sige lang, sige lang. Sige lang, Uncle. Makikinig lang muna ako. May ginagawa na rin ako. Sige. Ingat ka lagi dyan. Brother Marfo, pasensya na bro. Ngayon lang. Ano yung church mo, Brad? Marfo? Bro, baka pwede ka na mag-on ng mic. Tapos, tayo, usap. Kasi nasa taas ka eh. Ako, Catholic, pero di na nag-ano ng Catholic. Kumbaga, inano ko yung sarili ko na hindi ako Katoliko. Okay. Kumbaga, yan, nawala na yung pananampalataya mo sa Catholic. Sa bagay na yan, nakakaintindi naman ako eh, kasi may mga dahilan yan, di ba? So, ano ka na ngayon? Wala ka ng church ngayon? Wala akong church. Wala akong church. Pero sa pamilya namin, marami silang mga kapatid ko, 3, tas nanay, tatay ko, puro MCGI. Tas may isang kapatid na Muslim. Aroy. Sakla pa. So, ito nga yan, no? Kasi sa totoosin lang, sa amin sa pananaw ng Catholic Church, yung pamilya, yan ay domestic church. Kumbaga maliit na church yan. Pag hindi malayas ng pag-lead yan, pagdating sa relihiyon, magaganyan. Medyo nagkaiba-iba, no? Nagkaiba-iba siya. May Muslim, magulo. Pero, which is kasama yan sa pagsubok natin sa buhay, bro. So, ngayon, bro, ang sinasabat lang, ba't ako nalungkot? Kasi hindi ako pabor sa MCGI, bro. Tingin ko, kasi yan. Tingin ko, yun yung grupo kung saan pinapahirapan kayo, binibigyan kayo ng pasanin. Tapos yung pangako, ambaga, alam mo yung mystery box. Binibentahan nila kayo ng mystery box eh. Tapos yung mystery box, budol. Walang laman. Totoo lang. Di kagaya sa Catholic Church, bro. Hindi bulag yung faith. Yung sinasabing walk by faith, not by sight. Ibig sabihin, meron ng kasiguraduhan yung pananampalataya namin. Andyan yung church na matitrace mo sa history. Lahat ng records nandyan. No? At ito talaga yung kinikilalang Kristiyano matagal ng panahon. Kung inaral lang natin yung history, pag kinalkal natin at hindi
hindi tayo aasa sa mga chismis ng mga bulaang pastor dyan, makikita nyo talaga na ito talaga yung true church. Kaya nalungkot ako doon sa bagay na yon. Pero by the way bro, pwede kang magtanong dito para makatulong ako sa'yo. Parang nagkakapilang ba na nagtatanungan? Sige. May ano ako kasi nabasa ko tong ano mo eh. Itong kumbaga ano mo. Ito banner? Banner mo. Sige bro, dito ka magtanong. Narinig mo naman na yung mga paunang sagot ko, di ba? Baka may iba kang question doon bro. Yan nga, yung sa yung sa Mateo 13, 53 hanggang 56. Mateo 13, 55, 56 na may mga kapatid si 53 Kristo. muna, simula 53. Yes, alam ko yan. May mga kapatid si Kristo ko, no? Si James, si Joseph, si Simon, si Judas. Di ba yan yung mga kapatid niya? Tapos may mga babae pa, di ba? Hindi niya yung tunay na kapatid, bro, na biological. Ginagamit kasi yung term na kapatid, yung adelphos, sa malalapit na kaibigan. Kaya nga dapat tignan talaga natin yung lente kung saan, ano yung sitwasyon sa panahon na yon. Actually, umiiral yan. Matagal na, bro, ang panahon yan. Kunyari, dito sa Genesis 13, talatang 8, tinawag na kapatid ni Abraham si Lot. Basahin ko. Bakit tinatawag na kapatid? Di naman niya kapatid si Lot. Alam ko, pamangkin niya yan eh. Oh. So, hindi porket may mabasa tayong salitang kapatid dyan, mag-conclude na yung mga Protestant, kapatid. Ganyan lang yan. Basahin ko. Adelphos ba yung Adelphos ba yung Grego nun? I think yes eh. Tignan ko ha. Double check natin para ma-review natin. No? Alam ko kasi Adelphos yan. Basahin natin dito. Ano yan eh? Brethren of Christ. Di ba? Matthew 13 verse. Anong gusto mong verse? Para ikaw na mamili. Verse 53? 53. I think 55 yan eh. 55. So ito yung 55. Adelphoi. Yes, brothers. Ano siya? Plural form. I think sa singular dun yung adelphos, I think eh. Tama. Sa singular form, adelphos. Si James naman to. Si Joseph, si Simon, si Judas. Kasi yung mga sister niya dito, yung mga Adelphia o Adelphi. Ito yung mga tagasunod ni Kristo ng mga babae. Mga kaibigan niyang babae. Una sa lahat, may mga kaibigan siyang babae. Alam niyo ba na may mga kaibigan talaga si Kristo? Kunyari, si Lazaro, kaibigan niya yun. Kapatid yung katawagan nila pag malapit na kaibigan. Sino yung dalawang kapatid nun? Yung isa doon, Maria eh. Diba? Tsaka mga close friends niya yon. As in kapatid, parang dun pumapasok yung salitang kapatid kumbaga, sa kanila. Kapatid niya sa spiritual, kumbaga ganun. Hindi, kapatid na kaibigan. Hindi na spiritual, basta kaibigan. Simplify natin. Kunyari, bigyan kita ng sample. Genesis. Tayo kasi magkakapatid tayo spiritual eh. Kahit hindi tayo close friend. Pero iba yung close friend na kapatid sa panahon na yan. Tingnan nyo ha. Genesis Genesis pala, pinakasagad na to. Genesis 13:8. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag tayong magkaroon ng pagtatalo. Maging ang mga ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Alam mo ba kung magkaano-ano to, bro? Silang dalawa. Mag-uncle. Basahin natin dito sa ibalik natin sa 11:27. Basahin natin para marinig ng mga tao. Ito ang mga lahi ni Tira. Naging anak ni Tira sina Abraham, Nahor, at Haran. At naging anak ni Haran si Lot. Kapatid niya si Haran eh. Diba? Kapatid niya si Haran. Magulang nila si Tira. Diba si Tira, yata to? Tatay. No? Nanay yun ni Lot. Di pamangkin niya yan. Hindi niya yung kapatid yan. Pero bakit niya sinabi yon? Sa oras na yon, parang sinabi niya, wag tayong mag-away. Mag-best friend tayo eh. Ganun yun. So, pag sinabing kapatid, kaibigan, ganun ka sa kanila yung salitang kapatid. Ganun ka bigat yun. Which is si Jesus Christ, may mga kaibigan siya. Di naman siya lonely si Jesus Christ. May mga kaibigan siya.
Di ba? At malapit na kaibigan yun kasi bakit? Nakikita nila na lagi niyang kasama yung mga yan. Lalo yung 12 apostle, lagi man nila yan kasama eh. Kasi sa Matthew 10, inano na yung mga tagasunod niya dyan, kumpleto na. Eh yung binasa natin, Matthew 13 na to. O ito sa Matthew 10. O, ang mga pangalan ng 12 apostol ay ito. Una ay si Simon na tinawag na Pedro, si Andres, kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, si Juan na kanyang kapatid, si Felipe. Kompleto na yung 12 apostol dito, Brad, sa 10 pa lang. So ano yung pagkakaiba niya sa Marcos 3? Marcos 3, 31 Marcos hanggang 3. 35. Marcos 3, 31, 35. Tingnan natin. Review natin. 31, 35. Dumating ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na lalaki. So yung mga kapatid na lalaki, mga kaibigan niya pa rin to. Sa tutuusin lang. No? Hindi niya yan biological na kapatid. Mamaya, ibibigay ko sa iyo yung argument bakit hindi niya yan biological na kapatid, bro. Alam mo bakit, bro? Kasi, bro, Bakit? si Jesus Christ, inihabili niya yung kanyang nanay kay Apostle John. Alam mo ba yon? John 19:26-27. Alam ko yun nung pinako si Jesus. Alam mo ba na bawal yun pag may kapatid ka? Pang natitira. Bawal yun. Kahit sa Christianity, bawal yan. Dapat alam niya din natin yan. May batas din tayong ganyan. May passage ng ganyan sa Bible. Basahin ko yung passage sa Bible natin sa New Testament. Ayon kay St. Paul. Kaya sa pastoral teaching lagi sa church, lagi sinasabi ng mga pari natin, especially pagka may mga tiyahin nga tayong balo, wala na silang pamilya, tulungan, pasyalan, dalawin. Kasi binabasa yan sa simbahan eh. O, lalo kung anak, ang nangyari niyan, anak ka, tapos yung nanay mo, balo na yung nanay mo, tapos papabayaan mo pa yung nanay mo. Ay grabe yon. No? Basahin natin dito. 1 Thessalonians 5 verse 4. Ngunit kayo mga kapatid ay wala. Teka, Thessalonia. Timoteo. Mali na ako, no? 1 Timothy pala. 1 Timothy 5 verse 8 to 4. Sensya na guys ha. Ano lang kasi ito eh. Ngunit kung ang sinumang babaeng balo ay may mga anak, linaw pa ha, may mga anak, ngunit may mga anak. Okay? Ano sabi dito? Hayaang matutunan muna. May salitang muna. Sabihin sila ang pangunahin. Anong pangunahin sila? Na ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ng kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sila dapat ang mangungunang mag-aalaga sa kanilang nanay. Hindi ibang tao, hindi pinsan. As in, sa sambahayan. Pag sabing sambahayan, household. Isa lang ang tinitirhan. Okay? Hindi pinsan. Sa verse 8, ngunit kung ang sino man ay hindi kumikilala sa kanyang sariling kamag-anak, lalong-lalo na sa sariling sambahayan, sa loob ng household, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Grabe yung description, guys. Masahol pa sa hindi mananampalataya. So lalabas niyan, pag binalikan natin yung John 19 verse 26 to 27, yung kapatid ni Kristo, kung meron man siyang kapatid na biological, masahol pa yun sa hindi mananampalataya. Kahiya-hiya yun, lalo nga kapatid ni Kristo, kung meron man, hypothetically meron, o basahin natin to, literal to na si John the Apostle ang nag-alaga na kay Santa Maria. Basahin ko. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad, kanyang minamahal na nakatayo sa katabi niya na sinabi niya, narito sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Okay? Tapos, sa verse 27, pagkatapos ay sinabi niya sa alagad niya, narito ang iyong ina. Anong conclusion? Sa 10, ay sa susunod na phrase. At mula noon, tignan ha, ay dinala na siya
ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Alam mo yun, sa kanyang sariling tahanan. Siya na ang nag-alaga kay Santa Maria. Tapos may kapatid pa pala si Kristo. Masahol pa siya sa hindi mananampalataya at si Kristo mismo ang nagkonsinte sa kanilang ginagawa. Diba? So, yun talaga bro, napakalino Kung na ano, passage. halimbawa, sinabi mo, hypothetical, no? Sabihin natin, mayroon. Yes. Natin mayroon, no? Hypothetically, meron. Edi masahol pa sila sa hindi mananampalataya. Masahol sila. Ibig sabihin, matindi pa sila sa hintil. Ano yun bro? Yung ano ba, yung sinasabi ba, halimbawa, yung hypothetical na may kapatid, may mga kapatid si Jesus, no? May nabasa kasi akong talata kasi di ko na matandaan. May nabasa kasi nagbabasa din ako minsan. Na yung mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, hindi nananampalataya talaga sa kanya. May mga kapatid si Jesus na di talaga nanampalataya. Saan natin ilagay yan? Mark ano yan? Mark 6.3? Ano ba? Yun ba? Mark 6.3? Ano yung verse? Para makita natin. Kasi, again bro, nabasa ko lang. Again bro, kung meron nga siyang kapatid, kung meron ginagamit na term na kapatid yan, again, kanina ko pa sa'yo sinasabi, paulit-ulit ako dito. Hindi porke sinabing kapatid bro, biological agad. Wag ganun yung lente. Kunyari, bigay pa ito ng isang talata. Kasi yun nga, Genesis 13 nga Genesis Yung pa Lucas lang. yung talata na lang ng Lucas 21:16. Lucas 21:16. Sige. Tapos anuin mo na lang kung ano yung pagkakaiba niya doon sa Kayo'y Mateo. ipagkakanulo maging ng mga magulang at ng mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila. Ano to bro Yung ano diyan, yung salitang yung Hindi bro. yung Grego. Hindi bro, manig ka bro. Ito bro, I think nagtuturo siya dito sa mga tao. Hindi to direct kay Kristo bro. Si Kristo nagsasalita dito. Yung Grego, 'di ba? Yung Grego nung Bro, ulitin ko bro. Ko yung Grego, 'di ba? Ulitin ko bro. Hindi si Kristo yung tinutukoy dito bro. Ito ay warning ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin dito sa verse 5. At habang nagsasalita ang ilan tungkol sa templo kung papaano ito'y napalamutian ng mga magagandang bato at mga handog, tungkol sa mga bagay na ito, inyong nakita ay darating ang araw, walang may iwan dito na isang magkapatong na bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Patungkol to bro sa mangyayaring gulo at ang pangunahin dyan, yung historical interpretation natin dyan na prophecy, yung pagkasira to ng templo, which is pagkatapos masira ng templo, sabi ko sa inyo, grabing immoralidad ang naganap dyan. Grabe, as in grabe. Lumaganap yung pangangalunya. Ala na. Yung mga ibang batas nila, hindi na nga nila pinatupad kasi wala nang sense, wala nang kwenta. So, yun. Ibig sabihin, hindi si Kristo yung itatakwil dito. Yung mga kapatid ng mga tinuturuan niya. Inano ko yung kapatid, 'di ba? Yung kapatid. Adelphos nga yan, or Adelphoi nga yan. Adelphoi din yung ginamit dito sa Gusto mo Greek tayo? Sige. Adelphoi din ba yan? Yes, Adelphoi. Adelphoi din yung ginamit sa Acts 1:14. Alam mo yung Acts 1:14? Basahin natin yung Acts 1:14 ha. Sige. Tapos yung kung Acts 1:14, makinig ka bro. At ng mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nang nagsasabi at nagkakatipon ang maraming tao na may 120. Tanong ko sa'yo, sa 16, mga kapatid, kailangang matupad ang kasulatan. Ano to sa Greek? Adelphoi. Adelphoi din yun. Yung diba? Lucas, Adelphoi din ba yun? Tingnan natin. Sa Lucas 11 yun, di ba? Ay, di. 21, 16. Lucas 21, sorry. Nalilito na ako. Lucas 21:16. Tingnan natin sa Greek niyan. Yes, Adelphoi din. Adelphon. Brothers.
Adelphoy, pares lang. Adelphoy din. Yes, pero Okay, ginagamit yan lang din siya sa Christian Fellowship. Mabasa natin dito. Oo. Ginagamit din siya sa tunay na kapatid. Ginagamit din siya sa kaibigan. Ginagamit din siya sa kapatiran sa church. Kaya ginamit din niya ni Peter sa daang tao, no? So, yun yan, bro. Okay na. Okay na. Pero itong Marcos lang talaga yung medyo ano eh. Mark 6. Ano yung Mark 6? 6, Marcos 3:31-35. Medyo mag-iba kasi talaga eh. Iba yung pagkaintindi ko dito eh. Hiwalay talaga, di siya yung Adelphoy. So, ibig sabihin, hypothetically, talagang si Kristo nagturo ng immoralidad. Ganun talaga yan. Kasi, dapat ihabilin niya yan sa mga kapatid niya, bandang huli, inihabilin niya sa ibang tao. Which is hindi naman wala tong kinalaman sa sa mga turo niya. May kinalaman to moralidad, which is moralidad din ng mga Hudyo yan, bro. Hindi na dapat ituro ni Kristo yan. Kung meron man hypothetically na meron si Kristo na hindi sumusunod sa kanyang turo ng mga kapatid, wala namang kinalaman sa turo to eh. Yung pag-aruga sa magulang, bro. So, ibig sabihin nga, si Kristo, kung susundin natin talaga, eto, conclusion na natin. Kung susundin natin ang interpretation ng mga Protestant, si Kristo nagturo ng immoralidad. Ganyan yan. Ganyan lang lalabas niyan. Ibig sabihin, nagtuturo sila ng ibang Kristo. Again, isa na sang alang-alang ko talaga dyan. John 19 verse 26-27. Yan talagang sinaalang-alang ko dyan. John 19 verse 26-27. Pangalawa, yung panata ni Santa Maria. Napakaklaro ng panata niya. Which is hindi yan malalaman ng Protestant. MCGI, yung relihiyon ng pamilya mo. Anong alam nila dyan, bro? Hindi naman nag-aaral ng ganyan si Eli Soriano. Kaya nga si Eli Soriano, alam mo ba na umiiyak yan, bro? Sabi niya, dapat ang dami ko nang natutunan. Paano? Ba't siya umiiyak? Na-establish niya na yung mga aral, tapos meron siya mga bagong tuklas na taliwas sa aral niya. Kasi hindi siya nag-aaral ng tractate ng mga Hudyo. Paano mo i-interpret yung panahon ni Kristo? Mahalaga yun eh. Mahalaga talaga yan, sa tutusin lang. Lalo kung hindi ka na nga inline sa Catholic Church. Kasi pag ang church mag-interpret, matik yan. Bakit? Yung first batch ng Christianity, mga Hudyo, sila Peter, sila Pablo, sila Juan, puro mga Hudyo yan. So automatic yan, alam nila yung sitwasyon. Ano yung batas sa panahon na yon? Pag mag-interpret sila, napakalinis. Kasi sila na yun mismo eh. At yun ay naipasa sa amin. Hanggang sa panahon na to napasa yon. Hindi kagaya pag bago lang yung iglesia, parang yan baby. Tas wala pang magtuturo, magsasariling sikap yan. Magkakamali talaga. Pagdating sa Bible. No? Which is sa amin, basic lang yan, bro. Yung topic na yan, sa tutuusin lang. Napaka-basic pa nito. Hindi ito yung mga critical na paksa na inaaral na pa ng mga kamiyembro na mahirap, kagaya ng mga metaphysics, bro, ha? Panata pa lang to. Oo. Wala naman mong problema. Yun lang naman yung ko. Kasi siyempre, medyo nalilito din ako sa So, bro, payag ka dun, bro, yung Kristo, nagturo ng immoralidad. Hindi, siyempre. Ang pangit eh. Talaga, bro. Huwag nating isaalang-alang yung sila kasi actually sa tutuusin lang pag nag-aral talaga tayong mga Katoliko, no. Yang mga grupo na mga mga tao na yan, mga Protestant, especially yung mga non-Trinitarian mga non-Trinitarian talaga na wala na talaga, no, nagsimula sa scratch talaga, wala na yan eh. Mali talaga sila, guys. Mali sila. May higitan nyo sila kahit kamiyembro lang kayo. Basta sunod lang kayo sa church. Yung tinatawag na fides formata. Sa fides formata, yung pananampalataya mo, ihuhubog ng maayos. Kaya nga format. Ihuhubog ng maayos ng church. Huwag kayong magpahubog sa ibang tao. Kasi yung pananampalataya nyo, andyan na. Naniniwala kayo sa Bible. Uncle Fred, kumusta? Naniniwala kayo kay Kristo. Uncle Fred, makinig lang ako po. Naniniwala kayo sa Diyos. Andyan na eh.
Andiyan na yung paniniwala, andiyan na yung pananampalataya. 'Di ba? Ang napaging problema lang dito sa bansang Pilipinas, ang mga maiingay kasi dito, mga Protestante. Dapat mag-ingay na rin talaga yung mga Catholic eh, no? Kasi ganyan niya, sino yung maingay, sila yung uso. Alam mo naman sa Pinas, bandwagon dito. Uso, laganap ang bandwagon dito. Ano yung bandwagon? Kung ano yung uso, yun yung tama. Okay? Kaya nga yung forma dito, ano din eh. Walang ang ano, hindi kagaya sa ibang bansa, random yung formahan nila. Yung mga modelo nila. Dito kung ano yung uso, yun yung mabenta. So napapansin ko kasi maingay. Uso kasi itong MCGI. Maingay sila, maingay si Soriano, maraming debate. Uso kasi yung born again. No, maingay sila, nagpe-pray sila, nagpe-preach sila. Ganyan yung nangyari dito sa Pinas eh. Pansin ko lang. Di ba nabanggit yung Trinity? Di ka sa ano ng Trinity. Ano ba yung Trinity na paniniwala ng ano? Bigyan kita ng isang malupit na argument diyan sa Trinity. Argument to, no? Argument. Oo. Philosophy. So, ang Trinity, ang Diyos ba na Trinity, bro, tanungin kita, meron ba tong katulad dito sa mundo na Trinity din? Yung Trinity talaga, mapipenetrate mo yung Trinity. At merong tatlo na isa, meron ba? Kasi ang argument ko diyan, ang Diyos ng Bible ay walang katulad. Saan natin mabasa? Isaiah 49 verse 6, tama ba? Isaiah 49 verse 6. Kasi stock knowledge lang talaga gusto kasi para pagka kabisado mo kasi yung verse, hindi ka na magbuklat ng notes. Masahin natin dito. Ito nga yun. Isaiah 49 verse 6. I think Isaiah 46 verse 9 eh. Tignan natin na. Isaiah 46 verse 9. Ito nga. Again, Isaiah 46 verse 9 guys, basahin natin. King James Version. Remember the former things of old, for I am God. Ayan na, nagpapakilala na ang Diyos. I am God. And there is none else. I am God, and there is none like me. At wala akong katulad. Meron bang tatlo na isa? Kasi sila, kunyari, yung Diyos ng Diyos ng mga Muslim. Maraming concept ng ganyan, magkakatulad lang. Kunyari, isa lang ang Diyos nila, isa lang din ang person. Isang being, ito yung tawag dito. Ito yung calculation, no? Ito yung mga So isang being kasi isang God, isang being. Tapos isang persona. Ako isang being lang din ako. At isang persona lang din ako. Oo. Magkatulad ba kami ng Diyos niya? Nila? Magkatulad kami. Isa siya, isa ako. Bilangin mo ko, isa ako. Bilangin ko siya, isa. At di magkatulad. Diba? O sabi nga, wala akong katulad. Hindi lang, bukod sa sinabi niya na walang ibang Diyos liban sa akin, meron siyang pangalawang sinabi. And there is none like me. Wala akong katulad. Wala akong kagaya. Doon papasok yung Trinity. Walang katulad ang Trinity. Pangalawa, sa sobrang misteryoso siya, isa sa mga eternal happiness ay ang makilala siya. At iyon ang buhay na walang hanggan. Pag nakilala mo na or na-fully penetrate mo na yung Trinity sa utak mo at sa mata mo, ibig sabihin meron ka ng glorification state. Naabot mo na yung tinatawag na naging katulad ka ng Diyos. Kasi pag nakita mo siya at naisip mo siya, nalaman mo kung sino siya, fully penetrate mo, magiging katulad ka niya. Alam mo ba yung ganung verse? O basahin nga natin. First John, magiging katulad ka niya. Paano siya maging katulad? Doon niya sa paraiso, sa buhay na walang hanggan, doon mo siya maikilala. Pag nakita mo na yung Trinity. At ang paunang patikim ng kaharian, yung the foretaste of glory, yung mana, ay yun si Kristo. No, basahin natin dito sa ano yun? Ano ba sabi ko? 1 John 3:2. 1 John 3:2. Oh.
1 John 3 verse 2. Mga minamahal, ngayon ay anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, kung makita natin yung Diyos, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Pag nakita mo ang Trinity bilang siya, magiging katulad ka na niya. Bakit? Magiging kaya mo nang arukin yung infinite. Finite pa lang tayo ngayon, finite. So anong ginawa? Dahil hindi pa pwedeng makita ang Diyos, si Kristo nagkatawan tao, ang Diyos, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya yung unang plano kasi. Siya yung unang pagpapakita. Sa totoo lang, siya talagang unang revelasyon na mangyayari, na mahayag ang Diyos. Kasi yun yung plano talaga eh. Yung foreknowledge of God, ang Kristo magkatawan tao. Kaya nga kahit hindi magkasala sila Adan at Eva, magkakatawan tao siya kasi nakaplano na. At yung plano na yon, pag natupad na yon, doon na natin siya makikita. Kaya dito, pag nakita natin si Kristo, anak na tayo ng Diyos. So yun yung Emmanuel, nagkatawan tao siya. So ang Diyos walang katulad. At hindi mo yan kayang isipin at makita dito habang nandito ka pa sa mundo. Patandaan natin sa Revelation 22 verse 1 to 4, makikita natin ang Diyos doon face to face. At yun yung eternal reward. Kasi kung dito pa lang, kaya mo nang if fully penetrate ang Diyos sa isip mo, lalabas niyan, wala nang eternal reward kasi natanggap mo na. Kasi ano ba yung eternal reward? Ano ba yung gantimpala ng Diyos? Ano ba yung buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay makilala ang Diyos. John 17 verse 3. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Ano yung tinutukoy na pagkakakilanlan? Ano yung tinutukoy dyan? Ang tinutukoy dyan, Trinity. Kasi ang tinutukoy dyan ni Kristo, yung kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin, na aking natamo bago pa ang sanlibutan ay maging gayon, ay mapasa kanila upang tayo ay iisa, gayunin naman sila ay maging kaisa natin. Magiging kaisa mo ang Diyos. So malabo talaga maintindihan mo ang Trinity dito sa mundo. Kasi iyan ang eternal reward. Nang fully penetrate, na maintindihan mo talaga siya, na ma-imagine mo siya ng utak mo. Kung ano yung isang Diyos at tatlong persona. Ibig sabihin, hindi yan galing sa tao. Yung aral na yan. Kasi hindi nga kayang i-imagine ng tao yan eh. Isipin mo nang isipin yan eh. Kahit yung mga santo namin, naging santo na, hindi pa rin, habang nandito sila sa lupa, hindi pa rin yan lubos na ma-penetrate, ay yung tatlo na isa. Wala ka maihahambing niya tatlo na isa. Kunyari, yung kape, 3-in-1 daw, parang Trinity. Hindi yan parang Trinity. Kasi yung Trinity, pantay-pantay at fully God. Pag pinaghiwa-hiwalay mo yung individual na, yung sangkap ng 3-in-1, yung iba asukal lang eh. Hindi naman kape yung iba creamer. Yung isa kape talaga yon. Tapos, hindi yan fully coffee na kape talaga kasi tag 35% lang yan, tag 33% ba yan? Pag hindi ka parang pizza na pinaghati-hati. No? So, ganun yung Trinity ka misteryoso. Copy. Kumbaga mahirap talaga unawain, no? Kasi reward yan, bro. Yan ang nakatalagang reward sa atin, bro. May naano kasi ako, Trinity daw, tatlong persona sa isang Diyos, ganun, di ba? Tatlong persona ang isang Diyos na Mahirap Trinity. unawain yun, bro, pero madaling intindihin. Yes, madali siyang intindihin sa mga principle, sa mga foundation na turo. Kunyari, ang foundation niyan, isa lang ang diba, Diyos. Sa mga protestante, ganun din paniniwala nila sa Trinity. May Trinity sila, yes. Yung Protestant kasi na sinasabi mo na yan. Meron kasing Protestant na hindi Trinitarian. Sa amin, tinatawag pa rin namin silang Protestant sa linguistic. Pero yung mga tunay na Protestant na lumabas lang galing sa amin, ito talaga yung sa panahon ng apostasy dun sa sa 16th century, yan, mga banda dyan.
kila Calvin, Martin Luther. So mga Trinitarian yan sila. Nakuha nila yung Trinity, na-adapt pa naman nila yung Trinity nung nagtayo sila ng church. Pero hindi lahat ng naging Protestant doon Trinitarian, kagaya ni John Hus. Magulo na yun si John Hus, si John Wycliffe pala. Ewan ko si John Hus, estudyante niya si John Hus, pero hindi naman lahat ng aral ni John Wycliffe kinuha ni John Hus eh. Pili lang din si John Hus. Kasi merong inanatima kay John Wycliffe na pag tinignan mo yung kanyang aral, pantheism. Pero Protestant yun, di ba? Or Catholic na na tumalikod, Catholic tumalikod. So na-adapt nila yan, bro, yung Trinity, nakuha nila, which is di na sila naghirap diyan kasi tinuro na yan sa kanila bago pa sila umalis. Ngayon, hindi na lang nila matalikuran yung aral na yan na Trinity kasi ganun kaganda yung Trinity. Tumalikod na sila lahat sa church pero yung Trinity dinala pa rin nila. No? At hindi nangangahulugan na hindi mo maintindihan na fully maintindihan hindi na kagad totoo. Which is sa kabaliktaran, totoo, mas hindi mo maintindihan, which is mapapatunayan na totoo talaga yan kasi ang usapin dito ay mystery o revelation. 'Di ba? Tsaka pangalawa, kung maintindihan mo na talaga yan ngayon, Diyos ka na. Ibig sabihin, infinite na yung utak mo. Infinite na. Kasi infinite yung Trinity finite lang yung utak natin. Paano maintindihan yan? Ikaw, kaya mo intindihin yan, bro? Trinity? Tatlo na isa? Sipin mo, merong isa tapos tatlo siya. Pero isa lang siya, ha? Ang foundation ng Trinity, isa lang ang Diyos. Paninindigan yan. Dogma yan. Pantay-pantay ba sila o may Pantay-pantay. Tama. Pantay-pantay. Yes. Pantay-pantay sila. Kasi kay alam mo naman, MCJ yung mga karamihan sa amin. Mm. Diba? Yung, halimbawa, si Kristo, hindi siya kapantay ng Diyos. Na Ama. Kasi Diyos din siya, bro. Specific. Ayan nga, Diyos din siya, pero di siya yung kapantay ng Ama. Bakit hindi daw kapantay? Sige nga, i-argue natin. Bakit hindi sila magkapantay batay sa MCGI? Ano yung problema? Alam mo ba sa theology nila na yan, dyan na uso yung hindi nila naintindihan yung divinization Hindi nila naintindihan yung, kumbaga dahil nga si Kristo, Diyos din, iba pa yung Ama na Diyos, tas hindi sila pantay, therefore sila, magiging Diyos na rin sila. Sa amin, may ganyan kaming doktrina, pero ang layo talaga pag tinignan mo yung mga principle, yung mga prinsipyo Sila nakahanay sa nakahanay na dun sa kay Kristo. Sa amin, tao pa rin kami. Pero dahil nga nakikita namin ang Diyos sa langit, nakikibahagi kami sa kanyang divine nature. Partaker lang kami by created grace. Hindi sa sarili naming kakayahan. Or hindi dahil sasambahin na rin kami. Na meron na rin kaming attribute na sasambahin na rin kasi Diyos nga Hindi ganun. Sila nagiging Diyos na rin sila, no? Pero sige bro, ano yung argument nila? Bakit hindi pantay si Kristo at ang Ama? Yung di ko lang maano kasi, siyempre, mga kumbaga nakikinig din ako sa mga turo ni ganito na lang. Sige. Yung John 3:16 ay John 17:3. John 17:3. Alam mo ba yung paliwanag ni Soriano diyan kay Koy, bro? John 17:3. Naka-record diyan sa YouTube. Basahin ko ha. Tapos tingnan mo yung paliwanag ni Soriano sa John 17:3 para i-debunk yung INC. Balik sablay bro sablay. Sa tutuusin lang. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit. Ayun daw, langit daw. Sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng binigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na yung isang Diyos na tunay, si Jesucristo na iyong isinugo. Ang paliwanag niya, hindi daw kasama si Kristo sa isang Diyos na tunay.
Ang paliwanag niya, yung Ama lang daw to, kasi daw ang tinutukoy daw dito sa langit. Ang tinutukoy daw ni Kristo sa langit, isa lang daw yung Diyos sa langit. Hindi naman yung lugar yung mismong punto dito sa verse 3. Ang punto sa verse 3, makilala, hindi sinabing sa langit, yun lang. Hindi nga yun eh. Ang pangunahing punto dito, yung makilala. Hindi bilangin kung ilang yung Diyos na nandun sa langit. Ganun yung aral ni Soriano dito. Sa aral naman ng INC, ganito. Yung at, puputulin na nila yan. Ibig sabihin na yung Ama lang ang tunay na Diyos. Kaso ang problema, may at eh. So, ito yung kabuuang thought. Kasi pag pinutol mo yung at, incomplete thought. Ibig sabihin, hindi kumpleto yung mensahe na gustong iparating ng speaker. Pag pinutol mo yan. At meron yan parallel, itong verses na to. Mga verses dito, pati sa verse 4. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ng gawing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan. Nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang tinutukoy niya dito, meron siyang kaluwalhatian, taglay niya, bago ang sanlibutan ay nilikha. Sino yun? Diyos lang yun. Bago ang sanlibutan, anong meron? Merong Diyos na lumikha sa sanlibutan. Kasama niya, yung Diyos Ama, bago pa sila lumikha ng sanlibutan, bago pa ang Diyos ay lumikha ng sanlibutan, magkasama na sila. At hindi lang sila basta magkasama, sila ay nagmamahalan. Iyon yung kaluwalhati ang sinasabi dito. Sinasabi dito, yung pagmamahal bilang anak. Ibig sabihin, mag-ama na sila bago pa likhain ng sanlibutan. At yung kaluwalhatian, hinihingi ni Kristo dito, na taglay-taglay niya, bago ang sanlibutan na naging ganun, yun yung ibabahagi sa mga tao at yun ang buhay na walang hanggan. Ano yun? Ang makasama ang Trinity. Kung papaano sila nagmamahalan bago pa ang sanlibutan ay maging ganun. O, basahin natin dito sa sa verse. Actually, ang ganda ng buong chapter na to sa tutuusin lang, no? Makikita mo dito yung buhay na walang hanggan. Sa verse 21, tinan nyo ha, yung kaluwalhatian. Ano ba yung meaning ng kaluwalhatian? Dito, yung pangunahing meaning. No? Gayon din naman sa verse 20, gayon din naman lamang sila na idinadalangin ko. Hindi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin. Ako'y nasa iyo. Sana sila'y manatili sa akin. Upang ang sanlibutan na sumampalataya na ako ay sinugo mo. At ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin, yung kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin, ay ibinigay ko sa kanila. Upang sila ay maging isa na gaya naman nating iisa. Yun yung kaluwalhati. Anong kaluwalhatian? Na gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minamahal kung papaanong ako'y iyong minamahal. Yun. Mamahalin tayo ng Diyos bilang anak niya kagaya ng pagmamahal niya kay Kristo bilang anak niya bago pa ang sanlibutan ay maging ganun. Sa papaanong paraan? Makikita na natin ang Diyos. Kasi nagkikita man yung ama at ang anak eh. Makikita natin ang Diyos. Yun yung eternal happiness. Isipin mo, bro, yung mga tao na mga astronaut nagiging masaya sila pag nakaka-discover sila ng mga bagay-bagay sa universe. Di ba masaya nga eh, di ba? Meron pala mga ibang mga planeta. No? Ano pa ba yung nasa labas dito? So pinipilit nilang hukayin ang universe. No? Kung ano-ano yung mga aral na binibigay nila sa atin, mga Milky Way, meron pang tinatawag na ano ba yun, yung basta, no? Mga galaxy, no? Pero masaya 'yon.
Kasi makaka-discover tayo ng lagpas na sa nakikita natin. Kasi di naman natin makita yung pag tumingala ka eh. Pero ang Diyos, hindi nila kayang malaman. Hindi nila kayang makita. Ayun ang iririgalo sa atin ng Diyos, ang kanyang sarili. Makikita natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Iyon yung sinasabi sa John 17, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. At ano yung parallel niyan? Sa Revelation 22, verse 1 to 7, 1 to 4. Kasi sa 4, at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang noo. Ibig sabihin ng pangalan masusulat sa noo, hindi magkakatato yung noo mo. Kung hindi, makikita mo ang Diyos. Yun yung parallel niyan, 1 John 3:2, tsaka 1 Corinthians 13:12. Sino yung makikita natin dito? Pilitin natin ha. At ipinapakita sa akin ng anghel ng isang ilog ng tubig. Yun yung Holy Spirit na buhay, na maningning, na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at sa kordero. 3 ang makikita nyo doon sa trono. Bakit na-mention yung trono? Kasi sila yung Diyos na sinasamba dito. At yung pagsamba natin bilang tatay. Diba? Sasambayan siya bilang tatay na natin. Kasi anak na tayo. Sa paano paraan nakikita natin siya habang sinasamba natin ang Diyos sa langit. Habang pinapapuri natin Diyos na nakikita natin face to face. Kagaya ng mga anghel, nakikita nila yung Diyos pag sinasamba nila sa langit. Kaya yung pagsamba natin na mayroong mga imahe, hindi yun taliwas sa kalooban ng Diyos. Kasi sa langit, sinasamba siya face to face. Kung dito, ine-exercise natin yung pagsamba na gusto natin siyang makita. Tapos yung Protestant naman, ang ine-exercise, pagsamba na walang nakikita. Saan yung applicable sa langit doon? Kasi sinabi sundin ng loob mo kung papaanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Sino yung applicable doon sa makalangit na pagsamba? Yung Catholic Church na nagnanais makita ang Diyos at sa pamamagitan ng mga imahe ay nagninilay-nilay kami kay Kristo, sa imahe ni Kristo, sa mga santo sa langit. Ka ng mata mo, tapos i-romanticize mo na nandyan yung Panginoon katabi mo. Romanticize. Gano'n. Anong romanticism? Hindi ko mag-gets yung romanticism. Ang point ko dyan, bro, ganito. Sa kanila kasi, hindi mo daw kailangan ng church, hindi mo daw kailangan ng religion. Kailangan mo na daw si Jesus. Kung tanungin mo sila, paano mo ma-attain si Jesus Christ? Ipikit mo lang yung mata mo, tapos i-pray ka. Mag-pray ka. Baga mag-delusion ka. Parang gagawin mong drugs na, nandito na, bibigyan na ako ni Lord ng ganito. Tapos, ano na yan? Para, delusional. Delusional na napalampalataya. Tsaka, pag pumikit, ano yung ini-imagine pag pumikit? Yun. Ano kaya? Walang sacrifice. Walang holy sacrifice. Tsaka ano yung iniisip pag pumikit? Iniisip ko, pumikit na nga, wala na nga nakikita sa harapan, pinapikit nyo pa, ano naman yung nasa isip? Kasi, kaya pag nga pumikit ako, mo, bro, pwede ka pa rin mag-isip eh. Bro, kinikik ako ng mga pastol dyan lahat. Tinatanong ko, bro, nakapikit ka? Anong nakikita mo habang nagdadasal ka? Wala daw. Ha? Ay, ba't pumikit ka? Ba't mo kailangan pumikit? Sabugang utak ko, bro. Sabugang utak ko. Actually, sabi ko, ibang klaseng Panginoon meron kayo. Kasi sa totoo lang, Nagagalit sa akin, bro. Sinisipa ako, bro. Ilang beses yan. sipahin ka Sinisipa talaga ako ng mga doon, yan. bro. Ikaw pa talaga. Sisipahin ka talaga doon. Oo. Bro, Ayun, ito yan, bro, Ako insulto, bro. Ano lang naman sa akin yun? Objective naman. Nagtatanong lang. Objective na. Para at least ma-realize nila, no? Ang Oo, iniisip ko nagtatanong kasi, ako. yung pagpikit, isang uri din yan para makapag-isip ka or makapag-imagination ka ng walang sagabal. Pipikit ka. Ang problema, Mag-imagination ano yung ini-imagination mo? Ano yung iniisip mo? nag-train na yun. Nag-create ka na sa mind mo. Tsaka ano yung iniisip niya kung walang imahe? Ano yung iniisip niya kung wala? Kaya nga, ibalik mo nga yung Inquisition, bro. Maglalatigo tayo dito. Yan. Lalatiguin natin itong mga to. Iniisip ko kasi kung ano yung iniisip nila. Kasi wala ngang imahe. Hindi nila alam kung ano itsura ni Kristo eh. Kung matangos ba, kung mahaba buhok maiksi, ano ba? As in wala. As in wala talaga. Wala daw nakakaalam. So bakit ka pumipikit? Bakit ka nag-i-imagine? Dapat wag ka na mag-imagine. Kasi wala naman eh. Isipin mo na lang, wala. Mag-worship ka, wala. Walang imahe, ganun.
O kaya tingnan mo yung ang katabi mo, titingnan mo kasi image of God din naman, di ba? Oo, image of Oo, God din, di ba? Parang hindi nila na-appreciate, parang wala tuloy appreciation sa incarnation eh. Yun. Hindi nila na-appreciate yung At saka incarnation. yung lahat ng bagay sa mundo, mapabato, mapabakal, mapasemento, lahat yan ay ginawa na yan to glorify God. Yes, tama Instrument yan. of glorification yan. Tama. Kaya sa amin, ang iconography ay napakahalaga, sagrado yan. Yes. Even Yes. even holy mga ribulto, ino-honor yan. Ganun yun. Kasi meron mensahe na nakapaloob dyan, which is, Correct. ang mensahe nga dyan, redemption eh, yung cross ni Kristo. Correct. Redemption Lahat yan ginamit para ligtasin ng tao. Oo, To the point na kaligtasan. pati siya mismo, Mm. inalay niya sarili niya to save His creation. So, Hindi nila yan. matanggap yun. Hindi nila matanggap yun. Kaya gusto nila kasi pipikit na sila ng mata. Ayaw nila na sacrifice. Ala eh. Ulit-ulit daw Ayaw kasi, nila yan. ulit-ulit daw kasi sinasakripisyo si Kristo, kaya no, Oh, strawman pero- fallacy. No? Ayun lang, strawman fallacy. Di ba? Oh, no. Hindi nga scholastic dating eh. Kaya nga, matatalo talaga sila pag naipagdebate sila. Kasi hindi naman yan yung pananaw namin. Hindi naman yun yung... Kaya Tama, namin, tama. kaya tuwing worship, merong sacrifice. Kasi eternal nga yun. Walang hanggan nga yun. Ongoing yun eh. Ongoing sacrifice yun. Oo, eternal. Once Laging and for all present. yun. Lagi It's siyang once and for present. Hindi siya nalilimitahan ng time na nandun lang. Hindi siya nalilimitahan. Laging present yung sacrifice. Correct. So, At saka hindi sa ano kasi nauulit, bro, diba? ang mga Jews, no, yung tinatawag na memory. A memory is not about the past or recalling the present, the future. The memory means ngayon mismo it's happening. Ang memory para sa kanila ay ngayon yun. Pag binasa mo yung mga tractate na mga Jew, talagang makikita mo na ina-exercise nila na nasa isip nila ngayon iyan. Kunyari, Yun. yung fiesta ng Passover lamb, parang pakiramdam mo talaga nandun ka sa panahon na yon. O yung fiesta ng mga tent, ng mga yung naglalakbay pa lang sila. Ang gagawin nila, maggagawa ng tent eh. Doon sila sa tent nila kakain. Oh, Hindi, ano ba? parang nandun talaga sila na naglalakbay sila. Nung wala pang promised land na Jerusalem, nandun sila sa tent nila pag fiesta na yun. Naglalakbay parang, kasi kubul-kubul pa yan dati, di ba? Wala pa silang nasasakop na bansa eh. May fiesta sila nun. Punta sila sa mga tent nila. Tapos yung Passover lamb, ultimo butil ng masa na may pampaalsa. Bawal. Kasi sa panahon na yun, yung batas, iyon yun. So, kahit butil yan, inaalis yan. Kasi feeling nila, kailangan masunod ng maayos yung sinabi ni Yahweh na ganun, yun mismo. So, bumabalik talaga sila sa nakaraan. Iyon ang purpose ng piyesta sa kanila. Para balikan yung nakaraan. Yun ang purpose ng piyesta. Di ba? Ultimo yung Tama Sabbath day nila. Di ba? Sabbath nga, ang ano dyan. Basta, ganun siya guys, no? Kaya, naka-inline nag-foreshadow yung tunay na mga Kristiyano sa Old Testament. Hindi kagaya yung mga iba dyan, wala nang bakas ng Old Testament. Wala na silang bakas ng Old Testament. Parang ang ginagawa nila, wala na yan, Old Testament, sipain na yan. Wala na yan, tapos na yan. Sabi, ito ang anino. Yung mga nangyari sa nakaraan ay anino sa bagay na paparating. Diba? Especially na isulat sa Old Testament. Kaya lahat yan. May mga rules din bala, di ba? Di ba si Lord Jesus Christ na hindi nga siya priest sa sa temple. Yes, hindi Kasi siya dahil pari. sa lineage niya, di ba? Hindi siya mga pari. Oo, kailangan mga salay na Levites, di ba? Yes. So may rules yan. Pero siya yung pagkapari niya is walang hanggan, no? Yun, oo. Batay sa pagkapari ni Melchizedek. So, may pari pa rin. Di ba? May bakas pa rin ng Old Testament na mayroong paring nangunguna sa mga pagsamba. Yun nga yung bro ang problema ng mga kapatid nating Jews kasi yung lineage nila at saka yung history nila nawasak lahat yun ng destruction of the Temple of Jerusalem.
Yes, nagkagulo yan sila, Nawala malaking lahat yun. kaguluhan Oo, yan. yung lahat yan nagsasabi na Jews kami, na we belong to the line of the prophets. Hindi na nila ma-prove yun. Mahirap na. Mahirap na, nawala lahat yun. Ano lang talaga ang natirang priesthood talaga, sa priesthood under kay Jesus Christ. Apostolic priesthood. Yun lang ang matitrace mo. Kaya hindi na rin Outside masunod of yung that, authority fake yan. pala, no? Hindi na rin na masunod yung authority ng Torah. Mahalaga pa naman sa kanila yung Torah. O hindi niya break ng Apostolic Church ang Old Testament. Hindi na break yun. Actually, nagkaroon ng katuparan yun na mas malinaw. Malinaw na katuparan. Ayaw nila yun. Ayaw nila marinig yun. Kaya nga gusto nila bawasan yung Biblia, di ba? Ayan. Binabawasan nila yan. Kasi, tatamaan tayo dito. Yung agenda natin. Ganon yan. Kaya sa Maccabees, yung pagbibigay ng handog sa mga namatay, pati yung pananalangin doon. Kahit naman ialis nila yan, nananatili talaga yan sa tradisyon ng mga Hudyo, pinapanalangin pa rin naman nila yung mga namatay nilang magulang. Of 12 months course. na. Of course. Kahit nga bro, kahit nga yung veneration of the saints. Yes, meron. Nag-venerate sila ng mga prophets. Oo. Pinagalitan nga sila ni Kristo dyan kasi sinabihan sila ng hypocrisy dyan eh. Binivenerate niyo yung mga prophet, ganyan naman kayo. Kinanon sila ni Kristo. Yung Passover nila ng mga Jews, pare, alam mo ba yan? Ang 5th cup na yan, hinihintay yan, nabubuksan nila yung pintuan para papasok si Prophet Elijah. Hindi yan Marami alam silang ng mga Bible ko, no? Hindi nila alam. Bible alone. Hindi nila aralin yan, bro. Alunism mo. Hindi sila interesado dyan, actually, sa totoo. Sa akin nga, bro, sa akin yan, hindi yan si Jesus Christ na nakikita nila. Hindi yun, iba yun. Yung mga revelation nila, hindi kay Jesus Christ yun. Imahinasyon lang nila kasi. Delikado yun. Delikado ang kalagayan nila. Iba yun. Kasi ang totoong Lord Jesus Christ, kasama mga saints, bro. Yes, 1 Thessalonians 3:13. Oo, kasama mga saints. Hindi siya alone, pare. Kaya nga parang naging lonely tuloy yung basta ang labo kasi pag personal, ewan ko. Hindi ko na talaga sila habang tumatagal yung pag-aaral natin, guys. Ano yan, bro, nang nasobrahan na sila nakapanood ng Disney movies. Grabe. Masyadong fantasy, adventure fantasy na yung mga baka Giging kumakanta. feminized na nga masyado, no? Oo, yung mga unggoy, nagsasayaw. Yun ang gusto nila, bro. Oo. Kaya pag pumunta ka sa kanila, pumunta ka sa church nila, talagang bro, Disney. Parang Disneyland yun. More on kasiyahan, party. Oo, ganun yan. Kasiyahan yan, walang holy sacrifice. Yung kalayaan nila yun, nasa konstitusyon yun. Which is, ang ganda kasi sa worship, makikita mo yung sakripisyo. Mararamdaman mo yung Kristo, yung pagtubos sa'yo ni Kristo, di ba? May holy sacrifice, yung holy sacrifice to the yung Holy Lamb of Mass. God. Di ba yung Lamb of God, sinakripisyo para sa atin, hindi yung magtambol-tambol, maggita-gitara kayo, mag-rock and roll kayo dyan. Bahala sa buhay nyo. Di ba? Yun sa amin kami, dito kami. Diba? Parang tatawa ka na, iiyak ka sa ginagawa nila. Pero sana makarealize kahit pa isa-isa kasi sayang eh. May dedikasyon pa naman sila pero mali nga lang paraan. Ako nga bro, nasanay na ako sa sipa-sipa nila eh. Kaliwat ka na. Di ba sipa-sipa ako sa channel nila. Sisipain ako. Masisipa ka pa doon, no? Oo naman. Actually, may mga gumugulong pa. Parang mga nag-headbang pa yung iba dyan. Gulong. Tapos yung iba sinasapian on the spot. Ang masaklap niyan, pag sinapian ka, hindi halata do. Pag sinapian ka ng Diablo sa panahon na yan. Kunyari, magmanifest yung Diablo sa katawan mo, so manginig-nginig ka. Wala yan sa kanila, feeling nila, Holy Spirit. At saka bro, sa kanila, dinideny nilang sin, bro. Maraming dinideny nilang sin ang kailangan ng repentance through problema yan. Confession through that church kasi bro wala namang ibang iniwan ni Christ sa mundo kundi yung church niya. Problema kasi nga yan. Actually may mga nagdi-deny diyan. Kunyari yung mga osas, paano nila i-deny yung sin? Pag nagkakasala daw sila, hindi na daw yun na ipapataw sa kanila kasi
Ang naapektuhan lang daw nun ay yung laman nila kasi once save, always save na. Pero, Yes, ganyan. May ganyan ako narinig sira sa pastor. Ang ginamit nilang verse dyan, yung first John, ano ba yun? Na merong kasalanang tungo sa kamatayan. Yung kamatayan daw doon, laman lang. Pambira, sabi ko, impyerno na yun yung kamatayan doon Delikado Papunta na yun sa impyerno Kasi ang argument ko dyan, bakit si Lazaro na mabait at saka yung mayaman, sabay naman namatay. Mhm. 'Di ba? Mhm. O di, ibig sabihin si Lazaro makasalanan din dahil namatay siya. Tapos once save, always save. Ang labo paano pulubi yun? Paano magkasala yung pulubi? Hindi nga makatayo nga doon, hindi na nga makapagtrabaho, magkasala pa. Always save. Yung totoo dyan, Jesus Christ is always saving people. Yes, tama. Yun, tama. andun yun. Kailang without human cooperation, sa enerhiya, walang cooperation, hindi ka masasave without your cooperation. Yun ang hindi nila maintindihan. Yung repentance, matindi yan. Kahit sa panahon ni Kristo, pag sinabing nag-repent ka, hindi na sasabihin mo repent, tapos sasabihin ng Protestant, I repent, hindi ganon. Yung pag-repent na ginagawa sa kanila, ibabalik nila ng 4 na ulit. Yung ginawa nilang, kunyari, nagnakaw sila, para mapatunayan mo na nagre-repent ka, na may takot ka talaga sa Diyos, ibalik mo ng 4 na ulit yun. What? Ganun ang repent sa mga batas ng mga Hudyo. Kaya nung ginawa yan ni Kristo, ginawa yan ng isang 'di ba? Yung 4 na ulit ibinalik niya yung kanyang nakuha sa tao. Hindi ko alam yun, bro. Hindi ko alam yun. Sa yan? Meron foreshadow kasi sa atin diyan. Ang foreshadow diyan sa atin, hindi yung magre-repent ka na sasabihin lang ng bibig mo. Kailangan mong gawin, kailangan may ikikilos ka talaga. Change of heart talaga, change of mind. Yes, repentance talaga na may penance, talaga na diyan. Kailangan kang gawin. Siyempre kasama rin charity. Tsaka yung ginawa mong masama, kung kaya mo pa siyang i-recover or i-reverse, ibalik, gawin mo. Diba? Bro, Ginagawa ka. I-remind ko rin kayo na si Pope Leo, I watched his sa YouTube yung visit niya sa Spain. Ang ganda ng honor na binigay nila sa Bishop of Rome. Check ko nga yan. Hindi ako, Meron hindi bro, pa ako meron. As in bro, ano lang yan. Nasa Christian tradition yan. Yun ang tradition talaga ng church. Sa Spain, no? Hindi ako updated kay Pope ngayon kasi panay aral Ganun yan. nagawa ko ngayon. Ganun yan. Pag wala kang tradition, wala. Wala tradition, Wala kang holy hindi mo ma-interpret ng maayos yung hindi ganoon kakinis yung interpretation kasi hindi naman yan pinikula na kung ano yung sinabi ng direktor, yun lang yung nangyari. 'Di ba? May mga sitwasyon diyan na hindi na i-detalye ng maayos masyado pero yun doon papasok yung tawari. Yung baptism, wala naman tayong nabasa na nagbautismo yung mga apostol na binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So ibig sabihin, hindi na nila sinunod yung formula ni Kristo na water baptism formula na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 'Di ba? At saka bro, yung diba? yung mga fake news na nasa education system natin na minamasama yung Spain, yung Catholic Church. Ano yan? Hindi accurate yan. Hindi pala accurate yan ang mga ano nila, ang binibigay nila na mga pinifeed na information sa schools. Kaya pala, malupit ang mga Kristiyano, mga Catholic friars, Catholic priests sa atin, dito sa Pilipinas. Kasi bro, ano pala, problema talaga ang kulto dito sa atin. Noon pa lang. Yung kulto, tsaka may mga, yung mga pagpapractice ng mga pagan practice like human sacrifice. Occultism. O human sacrifice, kung ano yan, mga kabaliktaran sa turo ng Diyos, yun ang ginagawa ng mga tao dito noon. Talaga, bakit talaga kailangan lipulin yun? Kailangan talagang strike down yung ganong klaseng culture. Hindi naman appropriate yun eh. Grabe. Oo, talagang arumal-dumal yun. Ganon talaga. Kaya yun ngayon ko rin yun na-realize na tama naman pala ang ginawa ng mga
ng mga inquisition dito. Kasi ang ginawa nila talaga ay karumal-dumal. So, yun nga, nagiging open na yung internet, mas maraming information tayo nakukuha. Mas marami tayong mabuo natin ngayon yung tamang history dito sa Pilipinas about the church. Oo nga, no, sana lumaganap Oo. yung tamang history kasi Correct. Oo. bukod sa hindi na nga sila, sa totoo lang, yung mga Bible alone, kunyari lang na hindi sila nag-aano ng history. Sa totoo lang, meron silang history pinapaniwalaan, kaso fake news. Actually, maling history. Noon pala. Chismis or myth. Mga ganyan. Basta kasiraan ng tunay na iglesia, yan yung gustong-gusto nilang paniwalaan. And sad din na ang Catholic Church naging liberal na din that time. Naging liberal din sa mga marami din tumalikod sa cult sa tradition. Naging biktima din ng Roman Catholic Church. Saan yan, bro? Saan yan? Hindi ko pa alam yan. Di ba? Pagpasok ng Vatican II, ang daming mga liberal na mga practices. Hindi ko, ano yan. Kasi ang problema sa Vatican II, Vatican I pala, may problema na nga sa Vatican I eh. Yung Sa Vatican II, wala masyadong problem na kumbaga, hindi more on emphasize ng problem dyan eh. Parang kaagad yan. Marami bro, Pacing. nung pumasok ang na-declare ang Vatican II, ang daming mga religious na lumabas sa church. Maraming Dati pa bro, sa Vatican, sa pa lang, sa Trent, meron na. Meron na. Oo, yun sila, mga born again, Trent pa lang. Tapos Vatican I, diyan naman lumaganap yung mga filosofiya na maglilid sa'yo, papalabas ng church. Like ng atheism, pantheism, materialism, yan. Vatican I. Then yung Vatican II, ano na yun? Kumbaga, hinarap na lang ng Vatican II yung mga pangyayari. Oo, pero marami pa rin mga tao na faithful sa church. Kaya pa rin. Laban lang mga kapatid. Laban lang. Bro, standby mo na ako. Yes, no, yung implementation, tama. Sasabi ni Brother Josh. Kasi nandito na yung tinatawag na yung mga Catholic na na hindi na sa puso. Hindi na nila naisa sa puso yung pagiging Katoliko. Basta nabautismuhan na lang sila. Ganun na lang, nabautismuhan sila, yes, tas yan. Katoliko sila, hindi na sila nagsisimba. Hindi na nga nagdadasal. Diba? Yan yung kinakaharap natin ngayon na problema, yung mga nominal. May iba na nominal, madali na lang sila umanib sa church, which is sinasabi ng Catholic Church na hindi porket Katoliko ka maligtas ka kagad dahil sa mga to. Ito yung mga sample. Yung mga tao na Katoliko pero hindi nila sinasabuhay yung tinuturo ng church. 'Di ba? Nagiging worse pa, criminal yung iba. May suggest din ako sa iyo na topic, yung gospel about the Good Samaritan in the perspective of the Western and the Orthodox Church. Mo bro, maganda yan eh. Yung Good Samaritan tapos tingnan mo paano mag-react tong mga mga heretics. Actually, nagturo sa amin yan, priest. Ang ganda nung breakdown niya yan eh, yung Good Samaritan. Kasi binigyan niya ng magandang dahilan. Bakit yung mga naunang dumaan na hindi tumulong. Kasi may mga panata at yung mga rules na hindi nila pwedeng. Kasi ang nakikita nila yata doon, parang bangkay na yung lalaki. Kasi sa sobrang tindi ng bugbog doon eh. So meron kasing, alam mo naman, yung mga Hudyo, dami nilang tungkol sa bangkay. Especially, bigay tayo ng sample, yung mga Nazareth, may mga Nazareth vow. Bawal silang humipo sa bangkay. Magiging madumi sila. Mga ganun. Iba naman, mga priest, bawal din. Lalo pag magsasagawa sila ng sakripisyo. Ritual. Bawal silang humipo sa bangkay. Kaya hindi nila hinipo yung bangkay. Ganun yung bininik down nung priest namin. Galing nun pare namin.
Basta maganda yan, i-review ko na lang ulit. I-review mo bro, itingnan mo rin yung Orthodox perspective and tingnan mo yung interpretation ng mga Protestante. Kaawa-awa ang ano nila, ang interpretation. To the point nga may mga kaibigan akong Protestant, share ko sa kanila yun. Inaway pa ako. Away ka talaga nun, bro. Inaway pa ako kasi ba't daw ganun ang point of view ko? Awahin ka ganyan. Oo. Pero bro, Sige. kasi sa kanila, ang Good Samaritan, ikaw yung gagawa ng good works, tutulong ka sa tao. Yun ang Good Samaritan nila. Pero yung perspective ng church, hindi yun. Ang Good Samaritan, si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang Good Samaritan. Hindi tayo ang Good Samaritan. Actually, ano din sila? Mababaw yung ecclesiastical interpretation nila. May mga errors pa nga eh. Ano tayo magawa dyan? By the way, magpo-pour na guys. May attendant pala ako meeting. Mag-end na ako. Buti nakita ko. Muntik na. Sige bro, ingat. So, salamat Uncle Pinoy. No? Sige po. End na ako. Sige, Salamat. Uncle. Brother Si Marfon. Uncle. Uncle Fred, mag-alas 4 na pala. I-follow kita Marfon para mapadalas ka dito, brad ha. Follow mo din ako ha. Iingat kayo kasi alam mo na. Oo. May mga haters yan. Sige po.